tamang-tama ang ating first stop. Welcome to Canhugas Nature Park. Dito kung saan hinahampas ng malalakas na alon mula sa Pacific Ocean ang napakagandang rock formation na kung tawagin nila, Bato, Peak! Nax! Witty kayo ha. Alain mo tinawag nila itong Bato, Peak. As in P-E-A-K. So mga turista dadaan sa very sharp, rocky formations, pero that's gonna take you probably 3 minutes. At mapapadpad na kayo dito sa peak ng rock formations na to, which is Bato. We're facing the east. It's the morning. So you know what that means. This is the Pacific Ocean. And apparently, sabi ng mga tour guide, mga biyahero, yung mga turista dito would prefer to come here during the Burr months or even typhoon season. Why? Dahil mas gusto nilang mas wild yung pagbaksak o paghampas ng alon sa mga rock formations na to because it is quite scenic, which is definitely gonna be IG worthy or whatever, TikTok worthy. Anyway, yeah. Please be sure to wear rubber slippers or shoes kasi kapag nakapaa ka, medyo masakit sa paa. Maganda kasi kapag meron kang grip at cushioning para hindi masakit sa paa. Literal na galing daw ang pangalang Canhugas sa salitang hugas. Sa area kasi nito, madalas hinuhugasan ng mga mangingisda ang mga nahuhuli nilang isda. Isa sa mga mangingisda rito, si Kuya George. George, magandang umaga po. Kahuli po ba tayo? Oo. Kahuli nilang yan na ngayon? Oo. Lapu-lapu. Ito po ba? Lapu-lapu yan? Oo. Isa doon sa Lapu-Lapu. So, yung ganyan kalalaking isda ay kahit mababaw, pumupunta po sila? O medyo nakailang metro na kayo pababa? Medyo malalim po sa likod. Malalim din sa likod? 10. Hindi ba mahirap maghuli o mag-spearfish dahil malakas yung alon? O depende po sa... Sa ngayon po, hindi po mahirap kasi hindi naman masyadong maalon. Nasa 250 pesos per kilo ang benta ni Kuya George sa mga nahuhuli niya. Pero ang pagbebenta raw niya, hindi sa palengke, kundi sa social media. Aba, pamain po ng pla-pla, hehe. Apparently, these are touristy spots. A couple of lagoons here and there. But I guess it really depends on the weather. Medyo malakas pa rin ang alon. So I kind of feel that hindi pa rin pwede for beginner swimmers. But then again, yung feeling ko kapag umayos yung panahon, no, wala na masyadong alon, that would be a great spot kasi you have different lagoons. But although, buti na lang, sama na si Kuya George dahil naki-spearfishing tayo. Ako, it's my first time to actually go underwater using a spear gun. Then again, hindi naman tayo ready for spearfishing ngayon because sa totoo lang, we really need proper equipment. Next time, kuya. At least alam ko na magandang spot to para spearfishing. Oo nga. Salamat po. Thank you po. Ano, nabiting ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!